So, dito naman tayo sa kasunod, which is new problem. Ito namang, yan, sulat, screenshot ko na. So, dito, the aircraft shown has a gross weight of 15,000 pounds and is being launched from an aircraft carrier. If not familiar, search tayo ng video ng aircraft carrier launch. So, shorts lang. Nakita yung nasa ilalim ng ito. So, andyan yung tali nun. Andyan yung visualization ng catapult system. Nakabaon yan dun sa loob ng aircraft carrier mismo. Yan yung maghahatak sa kanya, mag-i-induce ng G-forces, and yun yung sinosolve natin. And mayroon pang another, aircraft carrier landing, na meron siyang arresting cable. Kung makikita nyo, meron siyang arresting hook. Kakabit siya dun sa arresting cable. So, yun yung basic na ideas kung bakit tayo nagsosolve ng mga aircraft loads or inertial loads na related dito. So, dito tayo sa problem. So, it is being launched. So, yun yung nauna. So, the tension T in the cable acts through the airplane CG. So, kung hindi siya alam, let's say, wala tayong drawing dito. Dapat alam mo na kung sinabing tension T is acting through the cable CG, maglalagay ka lang ng imaginary line dyan. Connected sa CG, then may tension. Wala naman siyang binigay na distance for that. Hindi din naman needed. But meron siyang binigay na angle, which is 20 degrees. So, next, sufficient daw yun para magbigay ng G-force na 3.25. So, find the cable tension and the reaction loads on the aircraft landing gear. So, R1 and R2. Yun lang hinahanap, R1, R2. Tapos yung R1 is 2 mLg na. Hindi na siya sinabing isa lang. So, dito, anong gagawin natin? Hide ko lang. Ayan. So, anong gagawin natin dito? So, first, i-drawing muna natin ang mas simple. So, given, we have, drawing natin yan. We have R1 and R2. Tapos, ang distance nila from each other daw is 90 inches. So, let's say this is a practice, a word problem. The distance between the landing gear, main landing gear and the nose landing gear is 90 inches. Whereas, R2 is half of the CG, about 20 inches. So, sabi, half daw siya ng datum, ng CG, 20 inches. So, nasa likod siya. And ganito naman yung madalas na magiging setup pag nagdo-drawing kayo. Ang CG ay mas malapit sa main landing gear. Engineer, paano kapag ganito? Tawag dito, tail dragger. E di mas malapit yung CG sa main. Ito ang main eh. Ito naman ay tail na. So, pansinin nyo, ganun lagi yung drawing dyan. So, dito tayo. Sabi ay, yung tension, cable tension is directly dito sa CG, 20 degrees, wala pa siyang value. Tapos itong height nito ay 65 inches. Ang weight niya ay 15,000 pounds. Pwede mong dyan i-drawing sa taas. Pwede dito naman, nakaganyan dito. Walang problema. Ngayon, nakala mo tapos na. Pero may nakalimutan tayo. Ang topic natin ay aircraft loads, meron kang inertia. So, dito, ang sabi,
opposite daw siya ng way it is being accelerated. Kung ito ay ila-launch, tapos meron kang cable na nakakabit sa unahan mo, tingin nyo nasan yung MA. Again, regardless naman kung baliktad yan, magna-negative value lang. Pero ito, let's say, tug of war, hihilahin mo tong tali. Saan ka pupunta? Siyempre sa likod. Andyan yung MA mo. So, double check natin dito sa answer sheet, answer key. Ayan. Nakalagay is baliktad yung MA kasi you're being launched. So, kung gusto mong i-launch ka, hahatak ka ng patalikod. Itong tension yung magbibigay dito. Nakuha to? So, wala siyang velocity, di pa siya lumilipad eh. Ila-launch pa lang. So, doon na tayo sa required. Ano required natin? Simply, R1, R2. Yan na yun. So, solution na tayo. Paano natin isosolve? Simply summation forces ng Fx, summation forces ng Fy, summation ng moment at a given point. So, anong gagawin natin dyan? Oh, nangyari dito. Dyan tayo. So, dito tayo sa summation of forces at Fx. Summation of forces ng Fx, isa-isahin lang natin. Ito, hindi to X. Ito muna, MA. Positive MA. Next. Etong tension, anong gagawin natin? I-divide natin into components yan. We have 1, T sine 20, and 2, T cosine 20. Alin dyan yung X? Siyempre itong T cosine 20. Cosine siya nito, which is itong distance yun. Same lang yan doon sa distance sa taas. So, ang gagawin natin dyan ay, dahil papunta siya sa left, minus T cosine 20. Next, itong R1 hindi, R2 hindi. Tapos na. That's it. So, equals 0. Yung M mo, magiging W over G. Kailangan ko pa bang paulit-ulitin? Pwede naman. W equals mass times gravity. Mass equals W over G. Papalitan mo lang. Ang sabi, si A daw is 3.25 G. This is the very reason kung bakit hindi mo dapat idiretso. Kasi makakancel naman siya. So, huwag ka na magsayang na mag-multiply na 9.8 na yan. Cancel na yan dito. Yung W is 15,000 times 3.25 minus T cosine 20 equals 0. Ito hindi ko kagad sinasolve to. Kasi yung cosine 20 ay pwede namang isulat. Nang ganyan. Kayong bahala ng trip kung paano nyo matitipid yung oras nyo. Pero para safe, hindi gawin mo. Isunod mo na lang. Try natin i-solve. May calculate naman kayo siguro. Pwede nyo sabayan. Five 1,878. Tama ba yan? 40? Ayan. 5,178. So, T equal approximately 5,1,878 pounds. Ayan, nakuha na natin. Yan yung tension na ibinibigay ng cable. Pero tapos na ba doon? Hindi naman natin hinahanap tension eh. Ang kailangan natin ay R1 and R2. Pero okay na yan. Keep natin as is. Alam natin may paggagamitan yan. Summation of forces at Y is equal to 0. Lahat ng Y. Start tayo sa kaliwa. Wala. Ayun, merong R1. Meron kang R1 pataas. Positive. Next, meron kang 15,000 pababa at meron kang T sine 20 pababa. Tapos meron kang R2 pataas, tapos the rest wala na. Ngayon,
Ito, store natin to as x. Or a na lang, a. Mas maganda a. Para sunod-sunod. Shift store a. So, dito, sa summation ng forces at y, yung R1 hindi pa alam, yung R2 hindi din. Yung T alam na. So, R1 equals 15,000 plus T sine 20 minus R2. Pwede isulat ko muna siya ng ganyan. Nakuha to? So, wala tayong magagawa dyan for now. Kasi dalawa yung missing. Huwag mo na ipilit, walang mangyayari dyan. Doon tayo sa next equation, which is summation ng moment at CG ba? Hindi. Dito, sinulat ko siya as term of R1. So, alin yung gusto kong maalis dito? Depende na kung anong trip nyo. Pero matik, pag tinanggal ko si R1, lalabas si R2. So, tandaan nyo lang, kapag sinulat nyo siya ng gantong term or equation, ang tanggalin nyo ay kung ano yung equation na naka-equate siya. Kasi ang may iwan ay yun nasa loob. So, kung dito, summation ng moment at R1, dyan tayo magmo-moment, equals 0. E di simulan na natin. Lagyan ko to ng green. Ito yung positive rotation ko. Sorry. Doon tayo sa R1 para mas madali i-visualize. Pagdating sa R1, ang una, dito wala. Punta tayo sa lahat ng pababa at pataas. Ayun, meron akong 15,000 times 70. Ba't 70? 90 minus 20 eh. So, 15,000 times 70. Okay na? Check natin to isa-isa. Yun din yung ginawa ko dito. Ito. Ayan. So, mas mahaba siya, but, again, i-guarantee yun na hindi mo na kailangan magpaulit-ulit ng equations. So, next, kung may 15,000, meron ding t sine 20, positive ulit, plus t sine 20. Anong distance? 70 ulit. Next, meron naman tayong R2, pero negative naman. Negative R2, ang distance niya ay 90. Ayan na yun. Meron pa ba akong pataas, baba? So, yung R1 tanggal, 15 T sine 20 R2, okay na. So, dito, sa papel, hindi ito kasya. Pwede mo siyang isulat sagad sa dulo, pero ang gusto kong mangyari, lahat ng nasa taas, ito ay Y terms. Tapos lahat ng nasa baba, ito naman yung X terms. So, paano yun? Next, ito naman, T cosine 20. T cosine 20, pero negative siya kasi pabaliktad. Anong distance? 65. Ito nasa taas na to. Next, ikot ulit. Ayun, may MA. Yung MA, kasabay naman. Next, meron pa ba? Wala na. Check natin. 1, 2, 3, 4, 5. Dito nga, baliktad eh. Nag-65 agad ako bago ko napansin. Nakalimutan ko pala. Yun yung reason ko kung bakit dapat organize ka sa pagsusulat. If you do not have the keen eye to observe, baka may ma-miss out ka na isang letter lang. Mali na yan lahat. So, ang naging practice ko, or ang sasuggest kong practice sa inyo, yung Y or X term, alin man unahin nyo doon, basta pagsama-samahin nyo muna pag nagsosolve ng moment. Para alam nyo or you are keeping track of may track kayo kung nasan yung equation nyo. So, pag binilang mo to, aside from R1, 1, 2, 3, 4, 5, pag binilang mo 1, 2, 3, 4, 5, tama. You can solve. Pero, simplify muna natin. Yung T, nakastore siya kanina as A. So, we have 15,000 times 70 plus A sine 20 times 70 minus R2, 90 minus A cosine 20, 65 plus WG A 65. So, we can further simplify. Up to you kung gusto mo siyang i-cross out na lang. Pero sa akin, ang ginagawa ko, para nare-review ko siya or nagiging muscle memory, sinusulat ko pa rin. Times A sine 20,
70 minus R2, 90 minus A, cosine 20, 65. Kung napansin nyo din, force times distance. Force times distance. Para maging similar. Plus yung W, palitan na natin. 15,000 yan. 15,000 over G. 3.25, no? Ayan, kita naman. 3.95 G. 65. Equals 0. Hindi ko pala nasusulat yung equals 0. So, next, dito, we have 15,070 plus yung A and 70, mas gugustuhin kong isulat dito yan. Or, either ganyan, or ilalagyan ko din ng parenthesis yung sin 20. Kasi nangyayari minsan nagiging sin 1, 1,400. Pag nagkamali ka ng input. So, make sure na kapag may cosine 20, or may mga cosine na ganyan, i-isolate mo na siya. Plus 15,000 times 3.25 times 65 equals 0. Anong gagawin dito? Shift solve. Anong maiiwan? R2. So, pag sinip solve nyo yan, kaya nyo naman ng i-shift solve to, R2 equals 25,467. Approximate. So, kung may R2 ka na, gagawin mo sa R1. Ayun o, may R1, may R2. O, di ba? According sa prediction natin kanina, if yung isang formula na two equations or two missing ay i-rewrite mo into one linear formula, isang side lang yung may missing, then yung other is nasa kabila. Kapag nag-moment ka doon sa isolated term, ang ibibigay na value ay yung missing term sa kabila, which ito yung nangyari. Input mo lang siya dito. R1 is approximately equal to, kaya din mag-shift solve, 72, 76. So, nakuha na. So, lagyan natin ng number para din nakakalito. So, ang unang solve ay ito. Next ay hanggang dito. Tapos, masasolve mo siya dito. Pag nakuha mo yan, dito ka. Tapos. Questions? And so far, ano muna? Water break muna. Tapos, water break tayo, pero ay, masyado mahirap, sorry. Yan. Try nyo tong isolve. Itong practice problem 4. Pero, wag nyong gamitin yung kinasanayan nyo. Try nyo muna siyang maging methodological. I-send ko pala dito sa chat. Nakapag-send ba dito? Kailangan sa drive. So, send ko dito yung link. Mag-upload lang ako nung files. Tapos, try nyo siya na so, try nyo tong isolve. Pero yung method na gagawin nyo ay hindi yung kinasanayan nyo. So, be methodological tulad ng mga pinapakita ko kanina para ma-practice. Para pag nagsasolve kasi ang kailangan nyo iwasan na yung mistakes. Sa ganito. Saan nakasave yun? Downloads.
So, pasabi if nakita na yung ano. Then, short break muna, tapos try nyo yung sagutan tong. Nakita sa screen, itong problem 4. Kita, i-thumbs up nyo na lang kung kita. Okay. Ito naman, nasagutan nyo na to. Exact same lang to na problem. So, nagre-record din naman. Exact same problem to, ito din yung nasa quiz. Pero, try nyo without looking dun sa inyong naunang formula card or not formula card. Nauna yung formula, try nyong sagutan ulit, step by step, methodological. So, stop ko muna yung recording, then balik tayo in 15 minutes.